Nang maalala ni Logan na kasama niya pala si Kara, binitawan niya si Madison. "Wait babe, where are you going?" tanong nito. At imbis na sagutin ni Logan ang tanong nito, tumalikod siya at nagmamadaling naglakad pabalik sa loob. Kaso pagbalik niya, wala na sa table ang babae at halos masuyod niya na ang loob ng restaurant. Wala siyang Kara na nakita. Bakit umalis ang babaeng yon na hindi man lang sa kanya nagpaalam? Usal ni Logan. Hiningi niya na ang billing para makapag-out na siya at hanapin si Kara. Panigurado siyang hindi pa naman nakakalayo ang dalaga, lalo na't malayo-layo ang highway rito. Pagkatapos niyang magbayad, lumabas agad siya ng restaurant at sumakay sa kotse niya at pinasibat papalayo ng restaurant. Habang nagdidrive, panay naman ang linga ni Logan sa daan at maging sa paligid kung naglalakad ba si Kara. Halos malapit na rin siya sa highway, ngunit hindi niya pa rin makita. Sinubukan niyang tawagan ng cellphone nito, ngunit out of coverage. Napasabunot na lang si Logan sa kanyang buhok. Bakit ba kasi umalis yun? Nainip ba siya? Bakit ba niya ako nilayasan? Gulong-gulong isip niya ng mga oras na yon at wala man lang si Logan na maapuhap na kahit ni isang sagot sa tanong niya. Wala naman talaga siyang maisip kung bakit si Kara aalis. Nang walang paalam, sinabi niya naman dito ang dahilan ng pag-alis saglit. He tried to call her number again, but still kept on ringing. Hindi na ni Logan alam ang gagawin at iisipin ng mga oras na yon. Hindi pa rin siya mapakali na hindi ito makita. Wala siyang pakialam kahit abutin pa ng gabi dito. Hindi siya aalis at hanapin niya si Kara. Walang kamalay-malay si Logan na sinundan pala siya nila Rickson at Madison. Inarangan itong sasakyan niya para hindi siya makaalis. Bumaba ng kotse si Madison at kinalabog ang bintana ng van niya kaya napilitan si Logan na babain to. "Hey, what's wrong with you?" Pagalit na sigaw ni Logan sapagkat nantalang paghahanap niya kay Kara. "Babe, please talk to me." Pakiusap nito na halos lumuhod na sa harapan niya. "Ano pa bang pag-uusapan natin? Nag-usap na tayo, hindi ba? Narinig ko ng lahat. Ano pa bang gusto mo?" Pakibilisan at nagmamadali ako. Mariing utos ni Logan. "So wala lang sa'yo yon? Hindi ka lang ba magtatanong?" "Bakit pa? Wala naman na ring magbabago, Madison. May mahal na akong iba at may mga anak na ako." Bulyaw ko na ikinatahimik niya at gulat naman ang reaksyon sa mukha ni Rickson. "Paano may anak ka? Huwag ka na magsinungaling pa sa akin. Alam kong galit ka lang, kaya sana pag-usapan natin. Give me another chance to prove myself to you again. Please, I'm begging you babe." Wika ni Madison na yayakapin sana si Logan kaso umiwas siya. "Wala na akong ibibigay na chance sa'yo, Madison. Matagal na tayong tapos at matagal na rin akong naka-move on. Sana lang ganun ka rin." Wika ni Logan sabay talikod at pasok sa van. Pinaandaran niya na ito palabas ng restaurant at hindi alintanang paghabol nito sa kanya. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang mahanap si Kara at totoong nagmamay-ari ng puso niya. Habang si Kara naman ay nagtatakbo palayo sa lugar na yun habang umiiyak. "Ang tanga mo Kara, bakit ka pa kasi nagpautos sa gagong yun? Ngayon tuloy nasasaktan ka ng sobra. Ang katulad ni Logan hindi bagay sa'yo kahit ama pa siya ng mga anak mo." Nakarating ang dalaga ng labasan at naglakad na medyo masakit ng paa niya. Kaya umupo na muna siya sa nakita niyang bato. Pagod at masakit na mga paa niya pati na rin ang puso niya. Ang tanging mahalaga na lamang sa kanya ay makauwi na sa kambal niya. Naghintay si Kara kung may taxi na dadaan, ngunit ilang oras na siyang nakaupo dito hanggang sa makita niyang sasakyan ni Logan palapit sa kinaroroonan niya. Kaya nagmamadali siyang tumayo at nagtago sa mga puno para hindi siya nito makita. Para saan pa kung magkabalikan naman sila ng ex niya? Ano bang laban niya sa ex nito? Napakaganda, sosyal at mayaman. Samantalang siya, sekretary lang nito. Nang makalis ng sasakyan ni Logan, lumabas na si Kara mula sa kinatataguan niya. Nakahinga siya ng maluwag nang makalayo na sasakyan nito. Wala na siyang balak na magpakita pa rito kahit kailan. Lalayo na sila ng mga bata, ng kanyang anak. Medyo bagot na rin si Kara. Kakaupo kaya naglakad naman siya at nagbabaka sakaling may pumara ng taxi sa kanya. Hanggang sa hindi niya namalayan ang paparating na van mula sa likuran niya. Kaya nasagi siya nito nang tumawid siya patungo sa kabila. Sumalpok si Kara sa may gilid ng humps. Mabilis namang bumaba ang nagmamaneho ng van at sinubukan tapikin ang nawalan ng malay na si Kara. Nang makita nitong duguan, ang nabanggay mabilis na itong pinangko at pinasok sa van niya. Pinaharurot niya ang sasakyan, papalayo lang lugar na yon at diretso sila sa ospital. Inasikaso naman kaagad ng mga staff sa ospital na pinagdalahan niya ang babaeng nabangga. Hindi na rin siya pinapasok sa loob ng OR at binilhan na lang ng maghintay sila sa labas. Nang lumbas ang nurse staff ay may inabot na bag kay Rain.
Wala namang plano sana siyang buksan ng bag na nabangga kaso meron sa isip niya. Napilit na umuukil na buksan ng bag at para malaman na rin siguro niyang pagkakakilanlan ng babae. Naupo siya sa benches ng ospital at napasipat ng suit niyang wristwatch. Past 11 p.m. na pala, bakit ba kasi late nang dating niya ng Pilipinas? Wala naman sana siyang balak na pumunta dito kung hindi lang siya nautusan ng mommy niya. Nahanapin niya raw ang kanyang stepsister na pinaampon niya raw noon. Dahil teenager pa lang siya at hindi niya alam ang gagawin. Paano naman niya hahanapin ang Kiera Marcos sa lawak ng buong Pilipinas? At lalo isa pang hindi niya pamilyar sa bansa. Ngayon lang siya nakapunta dito kung lang sa stepmom niya na minahal niya na rin. May taning na kasi ang buhay nito kaya para mapasaya ang mommy niya, hahanapin ang anak nito. Nang maalalang bag ng babae, binuksan niyang zipper ng bag nito at halos malaki ang mga mata niya nang makitang ID nito. Kiera Marcos, ikaw ba talaga ang pinapahanap sa akin ng mommy? Kailangan ko nang malaman dahil paniguradang matutuwa siya kapag malaman niyang nahanap na kita. Ilang oras pa si Wayne na naghintay bago siya sabihan ng doktor na pwede ng dalaga na makita sa recovery room area. Hinanap niya kaagad ang room number na binigay sa information section. Naglakad-lakad siya hanggang sa makarating sa room 503. Kumatok siya ng 3 beses hanggang sa pagbuksan ako ng nursing charge. Hello sir, kayo po bang asawa ng pasyente? Magalang na tanong nito sa akin. No, she's my sister. Sagot ni Rain. I see, tuloy po kayo. Wika nito, pumasok si Rain sa loob para makitang babae. Kasalukuyang natutulog pa to at nakakahiya namang istorbohin para magtanong ng ilang mga bagay. Nang umalis ang nurse at iwan sila, biglang gumalaw ang kamay nito at nagmulat ng kanyang mga mata. Sino ho kayo? Sino ako? I'm Rain and you must be Kiera, tanong niya. Umiling-iling ito tumingin sa kanya. Hindi ko po alam kung Kiera ang pangalan ko. Wala ho ako natatandaan, wika nito. Ganun ba? Tagasaan ka na lang para maihatid kita sa pamilya mo. Umiling-iling itong muli, sign na wala rin siyang natatandaan sa mga pamilya niya. Miss, how can I help you kung wala ka natatandaan? Wait, let me ask your doctor's finding. I'll be right back. Just take a rest. Nakangiting wika ni Rain kay Kiera habang naiwan namang gulong-gulo si Kiera sa mga nangyayari. She tried to remember anything but still she can't even remember her name. Ah! Sumigaw siya ng malakas at halos sabunutan na rin niya ang sarili niya. Para siyang musmus na naliligaw ng landas at hindi makabalik sa kanyang pinaroroonan. Natigil ang pag-iyak ni Kiera nang pumasok ang doktor at nagpakilalang Wayne sa kanya. Kumusta ng pakiramdam mo? Tanong ng doktor sa kanya. Umiling-iling si Kiera sa doktor hanggang sa nagsalita si Wayne at sumingit sa usapan. Maybe she's had an amnesia, doc, since she can't remember anything, even her name, Anya. Yes, it's possible since she lost her memory. So how many months she'll experience that amnesia, doc? Well, probably it's depend upon the patient kung kailan niya maalala ang lahat. Perhaps it may take longer and worse is for life. Wala po ba tayong options para mas mapabilis ang recovery niya? Tanong ulit ni Rain. Again, it's depend upon the patient because amnesia is a general term describing memory loss. Symptoms include memory loss, confusion, and the inability to recognize familiar faces or places. In some cases, amnesia resolves without treatment. However, if an underlying physical or mental disorder is present, treatment for that condition may be necessary. Psychotherapy or cognitive behavioral therapy may help some people with amnesia. Hypnosis can be an effective way of recalling forgotten memories. Mahabang pagpapaliwanag nito, you may help them to recover fast if you can bring her to a place, persons, etc. to help her to remember her past. But now all we have to do is just make sure the patient is calm para hindi matrigger ang brain cells niya. Dagdag pa nito, okay, thanks a lot, Doc. Pagpapasalamat ni Wayne bago umalis ang doktor na tumitingin kay Kiera. Napatingin siya dito at naghahabag siya sa kondisyon, posible niyang kapatid. Hindi man sila magkadugo, pero ang mami nito yung labis ang pinakitang pagmamahal sa kanya at tinuring siyang parang tunay na kanyang anak. Kaya alam niya ngayon pa lang na malulungkot na ito kapag nalaman. Kung hahanapin man niya ang pamilya nito, wala siyang kasiguraduhan kung papayagan nitong ibiyahe ang babae lalo na sa kondisyon nito ngayon. Kaya isang planong nabuo sa isip ni Rain, dadalhin niya sa Amerikang babae at doon na ipapagamot. Mas magagaling ang doktor doon kaysa mas magagaling siya doon. Lumabas na muna siya sandali para isettle ang bills nito para makapagbiyahe na rin sila.
Once pwede nitong ma-discharge, he wants to be settled before they are leaving. After he settled the bills, he called his secretary to prepare the private plane that they can use. Matapos na rin matawagan ng kanyang secretary, sinuksok niya sa pocket ang phone at bumalik kay Kara. Sabi naman ng doktor, anytime pwede na siyang ibiyahe patungong England kung saan siya totoong nakatira. I don't know the real story but based on my mom said, parang hindi siya pinanagutan ng boyfriend niyang Pilipino na nakabuntis sa kanya nang minsan nag-visit siya dito. Then dahil na rin sa parents niya at baka hindi matanggap na naanakan lang siya, pinagkatiwala niyang kanyang anak sa nagngangalang Myrna de la Cruz. Kaso napag-alaman niyang matagal ng patay ang ginang at ang naabutan niya na lang ang walang kwentang kausap na asawa nito. He is Fred at ayon sa kanya wala na rin si Kara doon at nagtrabaho na raw ng Manila. At nang tanungin niya kung saan sinabi nitong sa bar, Angel's Bar, pero napag-alaman na rin ni Rain na matagal nang wala ang bar na yon kaya nawala na siya ng pag-asa pang mahanap ang babae. Pabalik na sana siya ng England hanggang sa nabangga ang babaeng matagal niya na palang hinahanap. Kita mo nga naman kung paano magbiro ang kapalaran. Natigil ang pagbabalik tanaw ni Rain nang muling nagising si Kara. Sir, wala talaga akong maalala sa nakaraan ko. Sino po ba kayo at bakit kayo ang kasama ko? Napakunot na tanong nito. Rain Brown, stepmom ko si Mommy Marisa na mommy mo at matagal ka na niyang hinihintay. Bukas na bukas din babalik ka na sa bahay mo. Wika niya. Saan po? England. Malayo ba yun? Parang batang tanong nito. Medyo pero sasakay naman tayo ng plane kaya hindi na rin masyadong malayo. Sagot niya na rin. Para hindi na ulit magtanong ang kausap kasi imbis na tumigil to, mas marami pa siyang tanong na hindi niya kayang sagutin. Kaya nakaramdam tuloy siya ng pananakit ng kanyang ulo. Ring, tama. Okay ka lang ba? Oo, tipid na sagot ni Wayne para manahimik ng babae. After 2 days, nagpapahinga pinayagan na si Kara. Ang doktor na ma-discharge kaya from there, nag-travel si Rain at Kara patungong England gamit ang private plane ng mga Brown. Mayaman ang pamilya nila Rain at kaya nilang bilhin ang maibigan nila sa 1 minuto lang. Kilala rin ang pamilya nila sa bansang England, malulula kasi dami ng properties na meron sila. Solong anak lamang si Rain na kanyang daddy at the age of 7 years old. Namatay ang biological mother niya kaya naging malungkuting bata siya hanggang sa nakapag-asawa. Ang daddy niya ng bagong asawa na minahal siya tinuring na parang tunay na anak. Sir Rain, saan po ba tayo pupunta? Tanong ni Kara. Na hanggang ngayon ay wala pa ring maalala sa kanyang nakaraan. Sa England kung saan ka nakatira, tipid na sagot ni Rain. Okay sir, sagot ni Kara at hindi na ulit umimik pa. Tahimik na rin si Rain at naghihintay lang na lumapag ang private plane na sinasakyan nila sa kanilang malawak na lupain. May sarili silang airlines, iba't ibang branches ng hotel, mall, bank, etc. Ganyan kayaman ng pamilya Brown. Napansin ni Rain na tila hindi mapakali ang babae. Tinanong niya ulit ito, "Are you okay? Just tell me if you need something." "I'm okay, medyo hindi lang talaga ako sanay na sumakay ng mga ganitong eroplano." "Sino nga palang pupuntahan natin sa sinasabi mong England?" "Oo yun nga," nakangiting wika ni Rain. "Our mom," tipid na sagot niya. "May nanay pa ako at nanay mo rin siya?" Gulat na tanong ni Kara. "Yes, that's why I'm searching for you. Mabuti na nga lang nahanap kita kagad." Aniya. "Okay, salamat." Hindi na ulit nagsalita si Rain sapagkat malapit na maglanding ang plane sa malawak nilang properties. Halos mamangha naman si Kara sa kanyang nakikita. Hindi pa rin siya makapaniwalang sa kanilang lahat ng yan. Wala talaga siyang maalala sa mga nakaraan niya. Kahit nga si Rain hindi rin niya matandaan. Kaya gulong-gulo siya ng mga sandaling yon. Ngunit sa tamang desisyon niyang sumama sa tao ngayon lang din niya nakita. "Are you ready?" Biglang tanong nito. Tumangon lang si Kara at inalalayan siya nito palabas ng plane. Pagbaba nila may sumundo sa kanila na sasakyan. Inabot ng 2 oras ang tinagal ng biyahe nila bago tumigil sa napakalaking palasyo. "Is that a palace?" tanong ni Kara kay Rain. "Yes, let's go. Mommy will be waiting for you." Aniya. Nagpatianod lamang si Kara nang alalayan siya nito papasok sa loob ng palasyo. Doon niya nasilayan ang ganda ng loob ng palasyo. Sa paglibot ng mga mata niya, hindi niya tuloy napansin ang ginang napalapit sa kinaroroonan nilang nakasakay ito ng wheelchair na dikontol nito. "Son, who is she?" tanong ng Mommy Marisa ni Rain. "Mom, I just want you to meet Kara, my long-lost half-sister." Wika ni Rain ay kinalaki ng mga mata ni Mrs. Brown. Hindi niya akalaing mahanap kagad ang anak niya. "Kara, ikaw na ba yan anak?" tanong ng ginang na matagal nang nawalay sa kanyang unika iha.
Hindi naman alam ni Kiera ang gagawin kaya ito na mismong yumakap sa kanya. Anak, miss na miss ka na ng mommy. Madamdaming wika ng ginang na halatang labis ang kanyang pangungulila sa anak. Mom, she's had an amnesia, singit ni Rain, ni kinalungkot ng ginang. Paano? Ano bang nangyari? Tanong nito, na medyo naguguluhan pa. Have a seat, mom and sis, yakag ni Rain sa dalawa. Batid ni Rain na magugulat ang kanyang mommy sa malalaman. Mom, long story to tell, but the important is she's here, wika ni Rain. Parang ayaw niya kasing ipaalam sa mommy niyang sinapit ng anak at alam niyang labis itong masasaktan. Ayaw niya bigyan ng sama ng loob ang kanyang mahal na mommy. Okay son, thank you again, masayang wika ng ginang. Masaya na rin si Rain na nakikitang masayang kanyang mommy. After all, kaya naman niyang hanapin si Kiera para mapaligayang mommy niya. Nagulat rin siya na sabihin nitong may anak siya sa ibang lalaki. Ayon kay mommy, Pinoy ang daddy ni Kiera at kaya Marcos yung surname niya kasi hindi sila kasal ng mommy dahil na-aksidente rin ito at namatay din. Hindi niya madalang anak sa England at takot siyang itakwil ng mga magulang kaya kahit masakit, pinagkatiwala niyang anak sa isang kaibigang nakilala lang din niya sa Pilipinas. Iha, just tell me if you want to rest or you want anything. Tumangulang si Kiera at nahihiya rin kasi siya sa pangyayari. Actually, litong-litong isip niya ngayon kasi kahit sinasabing nakalibot sa kanila ng pamilya sila, wala siyang matandaan maski isa. Kahit ang mommy Marisa niya hindi niya talaga maalala. Ganun ba katindi ang amnesia niya? Lahat ng memories niya inaalis? Gusto ko na pong magpahinga, tipid na wika ni Kiera. Okay iha, son, pakisamahan siya sa kwarto niya. Utos ng ginang at kaagad naman na sumunod si Rain sa utos ng ginang. Let's go Kiera, this way, magalang na wika ni Rain at sumunod naman si Kiera sa sinasabi ng kapatid nito. Sinundan na lang ng tingin ng ginang ang kanyang anak pero hindi pa rin siya nakakasigurado kaya magpapasagawa siya ng diagnostic DNA test para malaman kung siya nga talagang unika iha niya at bago man lang siya mawala sa mundo ng ito ay may saayos niya na ang mamanahin niyang properties. Hindi ni Marisa akalaing magkikita pa sila ng anak bago niya lisanin ang mundo. Nakakalungkot man pero hanggang dito na lang talagang binigay sa kanyang buhay at hanggang sa huling hininga niya, ipaparamdam niya sa anak ang pagmamahal at pag-aalaga ng isang ina. At dito na po nagtatapos ang 14 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.